So, hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video and for today's video. Ayan, first impressions tayo sa bagong labas or bagong announce na iPhone, which is the iPhone 16 Pro and 16 Pro Max. Sulit kaya ang mga upgrades? At magkano ito sa Philippines? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga J-Vlog, finally na-announce na ang ating hinihintay ngayong taon, which is the iPhone 16 Pro and 16 Pro Max. At syempre, hintay-hintay lang kayo, magiging available agad-agad yan sa Green Hills. So, dun lang tayo sa mga nire-recommend nating shop. Kung interested agad kayo dyan, mag-PM kayo sa kanila kung ano bang estimated na dating yan, kung kailan ba sila magbebenta. Pero, I think nasa last week ng September, yung pagdating ng mga iPhone 16 and 16 Pro Max dito sa Philippines. Kasi, ang release date niyan sa Amerika is September 20. Kaya expect nyo onwards niyan ay magkakaroon na yung mga iba't ibang countries niyan. So, yun, asahan nyo rin na medyo expensive yan compare sa SRP. Kaya kung gusto nyo mauna na magkaroon ng 16 Pro Max, ayan, PM lang kayo sa mga shop na nire-recommend natin. Okay. Siyempre, share ko rin sa inyo yung presyo niyan dito sa Philippines and I think yung mga estimated na month kung kailan ma-release dito sa PH ang iPhone 16 Pro Max. So, dun muna tayo sa presyo. Yung presyo ng 16 Pro Max, estimated price lang to mga J-Vlog. Sa apple.com to or sa Apple website. Hindi to yung sa mismong PowerMac website kasi wala pa naman sila available sa PowerMac. So, sa presyo ng Apple website is, dito muna tayo sa 16 Pro. Asahan nyo na medyo magiging mas mahal to pag lumabas sa PowerMac or dito mismo yung retail unit. Ito is yung estimated price lang. At least meron kayong magkakaroon kayo ng idea kung magkano nga ba ang 16 Pro and 16 Pro Max. Kung mas mahal, makakapag-ipon pa kayo, di ba? So, available siya. Nakakatuwa kasi binalik nila ang color gold. Pero hindi nila tinatawag na color gold, tinatawag nila tong desert titanium. Parang naalala ko dito yung iPhone XS Max. Ganito yung parang color like niya, the iPhone XS Max and the iPhone 11 Pro Max. Kasi habang tumatagal yung color gold ng iPhone, medyo nagiging matingkad na. Compare sa medyo champagne gold siya, kumbaga. So, nakakatuwa na binalik nila yung ganyang color na parang old school na champagne color ng iPhone. So, desert titanium, nandun pa rin ang natural titanium, white titanium, and black titanium. So, nandun pa naman yung mga iba nating colors na available. And, yun nga mga J-Vlog, 16 Pro, ang estimated price niya for the 128 gigabytes is 69,990 pesos. 256 is 76,990 pesos. 512 is 88,990 pesos. And 1 terabyte is 100,990 pesos. So, yun, hindi pa rin ini-eliminate ni Apple ang 120 gigabytes sa 16 Pro. Quick reminder lang, sa Pro Max po, wala pong 128. Sa 16 Pro po, may 128 pa yan, parang sa 15 Pro. And, bibigyan ko rin kayo ng slight na idea kung magkano rin to or possible na talaga yung presyo niya sa Philippines. Kung itatrack natin yung presyo ng 15 Pro sa PowerMac nung lumabas. Kasi yung 16 Pro at 15 Pro, hindi po sila nag-iba ng price. Same price pa rin kahit dun sa Amerika, same price. Parang pinalitan nga lang yung model. Kaya may possibility kung magkano yung presyo nung unang labas ng 15 Pro, yan din ang presyo ng 16 Pro. So, yung 16 Pro, hindi ako nagkakamali. Yung 15 Pro, hindi ako nagkakamali before. Nasa siya, 71 to 72,000 pesos for the 128 GB. So, may possible na ganun din ang presyo ng 16 Pro, mga J-Vlog, na unit natin. So, for as low as 71 or 72,000. Tapos, pag naka-credit card, I think nasa 77 to 78,000 pesos paggagamit kayo ng credit card. Cash is 71 to 72,000. So, at least yun, for as low as 70 plus, meron kayong idea kung magkano yung 16 Pro. Next is sa 16 Pro Max.
Sa 16 Pro Max naman, tulad ng sinabi ko sa inyo is wala po itong 128 GB. Meron lang tayong 3 option. Meron tayong 256, 512, and 1 tera. Siyempre, ang pinakamabentang variant or pinakamabentang storage is sa 256 GB. I think yan na rin yung better option din. 512, yan, pag solid na content creator talaga kayo or marami talaga kayong files, pwede naman yung 512 GB. Pero 256 is enough naman yan for me. Kaya yan yung kinukuha ko. 128 na sa akin hindi na pwede kasi tulad ng sinabi ko, storage yung nagdedepende kung ano ginagawa yung smartphone. For me, a content creator, minimum is 256 na talaga. So, meron tayo ditong 4 colors din, like the Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium, and Black Titanium. So, 256, ito rin yung presyo nung 15 Pro Max last year. Very aware ako dyan. 256 is 84,990, 512 is 96,990, and 1 terabyte is 108,990. Pero ito, ang presyo niyan sa Philippines ng 15 Pro Max sa Power Mac or yung SRP niyan, I think naglalaro siya sa 87 to 88,000 pesos for the 256 GB na iPhone 15 Pro Max. Tapos pag credit card nyo, naglalaro siya sa 91 to 92,000 pesos for the 256 GB. So ganyan yung range niyan mga ka-J-Vlog pag bibili kayo ng pinakamababang 15 Pro Max. Sa 80 to 90,000 pesos talaga siya. Super duper expensive. Pero syempre, nakukuha nyo naman din yung binabayad nyo dyan. Performance, quality, kumbaga, at alam mo naman natin, gamit na rin natin, mga daily drivers natin is puro mga 15 series. So, meron tayong 2 15 Pro Max, meron tayong 1 iPhone 15 Pro, ito yung mga daily drivers natin. Vlogging tool is the iPhone 14 Pro Max. So, ayan, puro 15 Pro Max tayo ngayon and hopefully ma-experience din natin ang 16 series. So, super duper excited din akong ma-experience yan. And soon, may review rin natin the iPhone 14 Plus. Ayan, nakaka-purchase lang natin sa Green Hills. I-upload din natin yung video about dyan. So, marami tayong gagawin mga review. Stay tuned lang. Ngayon, pag-usapan natin yung specs. Medyo natagalan tayo sa presyo. The specs is, ayun, the chipset is Apple A18 Pro. Yon, tulad nga sinabi ko sa previous video ko sa 16 series is, parang complete, rename na sila ng chipset. So, meron tayong Pro model na A18 tapos A18 Pro. Which is okay yung ganyong name. Okay na rin yung hindi nila ina-adapt yung last year chipset kasi nagkakaroon din ng discrepancy or mga nakakalito na nalilito yung consumer. So at least fresh name sa mga chipset, 'di ba? Na yan talaga yung hindi na na-adapt yung last year's na chipset. Pero yun nga, meron akong haka-haka dyan ng Apple A17 Pro. Parang rebrand lang or rename lang ng Apple A18. Pero yun lang, akin lang naman yun. Okay. Main upgrade is the screen. Yun nga, tulad ng sinabi rin natin sa impressions natin noong July, ay totoo lahat ng mga rumors. Yung rumors na malaki yung screen, 6.9 inches na for the iPhone 16 Pro Max. So, the iPhone 15 Pro Max is 5.7 inches. So, expect nyo na mas malaki na dito yung 16 Pro Max. Ito nga 15 Pro Max, malaki na. Lalaki pa doon sa iPhone 16 Pro Max. And the iPhone 15 Pro or the iPhone 16 Pro is 6.3 inches. Tapos, ito yung 15 Pro na 5.1 inches. So, expect nyo na mas malaki rin dito ang screen ng 16 Pro Max. Ay, ng 16 Pro. So, etong mga screen ng mga Pro and Pro Max ay nandun na lang yan sa base model. Kasi ang iPhone 16, ganito kalaki, 6.1. iPhone 16 Plus, ganito kalaki, 6.7. Mas malaki na mga Pro models na merong 6.3 inches at 6.9 inches. At ang main din na spotlight is of course yung capture button dito sa gilid. Yung meron kayo marami magagawa dyan and very handy na siya tulad niyan pag magtitake tayo ng photo o ganyan. No? So, magzo-zoom kayo, slide nyo lang yung finger nyo ng ganong kadali lang to take a photo, slide press for autofocus, diinan nyo for shutter. So, nakakatuwa na meron ng capture button dito sa 16 Pro and 16 Pro Max na
alam ni Apple na isang main spotlight ng kanilang mga devices is yung camera. Kaya pinapaganda pa nila ng solid ang camera. Tapos meron tayong tinatawag na fusion camera na. Expect nyo na more great photo qualities na mapoproduce ng 16 Pro and 16 Pro Max compared sa 15 Pro and 15 Pro Max. Same lang naman na 48 megapixel pero ito yung main spotlight. 48 ultra-wide camera na ang makukuha natin sa 16 Pro and 16 Pro Max. So, nice, di ba? Na in-upgrade nila ang ultra-wide camera. So, yun mga ka-J-Vlog, expect natin na meron na siyang more magagandang quality. At yun nga, ang solid pa doon, support na rin ang 4K 120 FPS for slow motion. Nice, di ba? Dati kasi, yung slow-mo natin is hanggang HD, lang siya, HD, tingnan natin yung slow-mo, HD 240 FPS. Ngayon, support na ng 4K 120 FPS for slow motion na, solid din ang mga slow-mo na, di ba, video. So, nakaka-excite gamitin na rin yung 16 Pro or 16 Pro Max for making contents. Solid na nga itong 14 Pro Max, solid na rin yung 15 Pro Max, mas pinaganda pa sa 16 Pro and 16 Pro Max. So, yun nga, sobrang na-excite ako is yung isang color which is yung Desert Titanium. So, super duper excited ako sa chipset, sa sa color na yan. Magkakaroon na agad yan dito sa Philippines, sa Green Hills, pero expect nyo na mas mataas yan sa SRP. Pero kung excited nga kayo, pwede naman kayong gumumili, di ba? At available po yan. Magiging available yan sa mga nire-recommend nating shop sa Green Hills.